Praise God! Kumusta na po kayo? Kumustahin nyo naman ang inyong katabi? Sa biyaya ng Lord, naririto po tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Bago na naman po ang tema. Siyempre, yung tema natin nung nakaraang buwan, no? Breakthrough peace that brings new beginnings. Ngayon naman po, basahin po natin. Ready, go? Breakthrough purity that honors God. Yan po ay makikita natin sa 1 Corinthians 6 verse 19. Kanina nga, no, sabi ni Other Daniel, love is in the air. Pagpasok ng February, puro puso na yung mga mata, no? Lumalabas. Of course, sa mga mananampalataya, ang pag-ibig ay hindi lamang naman sa panahon ng Pebrero. Amen? Pero napapanahon na pag-usapan natin ito, na ikabit natin sa panahon ng pag-ibig o ng panahon ng puso ang purity o ang pagiging sakdal sa harapan ng ating Diyos. Amen? Yan. Sige po. Pwede nating basahin muna yung 1 Corinthians chapter 6, verse 18. Simulan natin sa 18, although ang talagang pag-uusapan po natin ay nasa verse 19. Sige po. 1 Corinthians chapter 6. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Yan, samahan niyo po ako. Basa po tayo. Ready na po ba kayo? Bubuksan ko lang rin po ito para sabay-sabay po tayo. Okay po. Sabi sa verse 18, iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng imoralidad at nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Verse 19 po, basa po. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkakaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen? With emphasis on verse 19, sabi diyan, did you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Tatanong na po ba natin na may pakialam ba ang Diyos kung anong gagawin ko sa katawan ko? Does it really matter to God whatever, kung ano man yung gusto kong gawin sa katawan ko? Sabi ng mga tao, as long as my heart is right, the rest is my private business. Yung madalas nating naririnig, di ba? Basta wala akong inaagrabyado, wala akong inaaway, basta lahat private na yan sa akin. Yung iba naman, sabi nila, wala naman problema sa aking katawan, no? Wala naman akong dapat ikahiya. Pero isang bagay ang sinasabi sa atin ng verse 19, na hindi lang spiritual ang gustong, ang nagmamatter sa Lord. Maging ang ating physical na katawan, ang ating kaisipan, God cares for it. It matters to God. Halimbawa po, no, usong-uso po ngayon yung maintain ng bahay. Halimbawa, hindi pa nila matirahan for quite some time o pwede silang magbabakasyon. Meron silang kinuwang tao, kunwari ikaw yun. Sabi niya, house sitting, kung tawagin, no? Kung nagbe-babysit ka or nagpe-pet sitting ka, meron ding bahay yung babantayan at aalagaan mo. Sabi sa'yo, bantayan mo muna tong bahay ko. Mawawala lang ako ng mga ilang panahon, pero babalik din ako. Basta lahat dito, importante to sa akin, tong bahay, lahat ng nandyan, everything na nandito, mahalaga yan sa akin. Siyempre, umuo ka naman, di ba? Siyempre, may bayad kasi yun, yung pag-aalaga ng bahay. So, habang tumatagal, una, nililinis mo, iniingatan mo, sinisigurado mo na yung may-ari ng bahay, hindi magagalit kasi iniingatan mo lahat, nililinis mo, wala kang anything na ginagawa o dinadala inside the house na magiging pangit yung itsura ng bahay. But soon,
medyo tumatagal-tagal na, naisip mo, matagal pa naman yung dating ng may-ari, nag-invite ka, no, ng mga tao na walang pakialam doon sa bahay. Walang pakialam kay dungisan nila yung loob ng bahay, sirain or what. Then later on, nag-text yung may-ari. Sabi ng may-ari, dadating na ako. Ayan. Taranta ka ngayon. Hala, nasira na. Ang dumi na. May mga pinapunta akong mga tao. Hindi ka nataranta dahil darating siya. Nataranta ka dahil bumalik sa alaala mo na yung bahay pa lang ito, pinaalagaan lang sa akin. Dapat pala, iningatan ko to. Kasi importante to sa may-ari. So, bumalik ngayon sa iyong alaala na ang bahay na yan ay dyan tumitira yung may-ari. At ang bahay na yan ay pag-aari nung nagkatiwala sa iyo ng bahay na yan. Ganon din po, no, sa ating katawan. To ay tila isang bahay. No? Na hindi dahil pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng katawan, ay nangangahulugang bahala na tayo. Katawan ko naman to. Dumadating yung pagkakataong nakakalimutan natin na pinahiram lang pala ang katawan at ang katawan ay dyan may nakatira. Di ba yung binasa natin? God resides in it, the temple of the Holy Spirit. At yung gusto ng may-ari, pinapahalagahan yung nilalagay dyan, kung paano iniingatan ng may-ari yung kanyang bahay, ganun din yung pagpapahalaga at pag-iingat natin. Dahil pag dumadating po kasi ang pinag-uusapan is about emotion, about love, as the Lord defines as the world. Yung mundo, kung paano dinidefine ng mundo yung pag-ibig. Ayan. Medyo nalalagay sa alanganin yung tinatawag nating purity o yung tinatawag nating pagiging dalisay. Kaya nga si Paul, isang panawagan, no? This is not just a reminder, but this is a wake-up call. Sa verse 19, sabi diyan, hindi ba ninyo alam? Kumbaga, ang sinasabi ni Paul is not telling us na talagang hindi nyo alam. Parang sinasabi niya, uy, nakalimutan mo ba? Nakukuha po ba natin? Kung tutusin, pwede niyang diretsuhing magalit agad. Pero ang sinabi niya, wini-wake up niya tayo. Something that you already know. Alam mo na yun eh, na ang bahay, merong may-ari. Ang katawan natin, merong may-ari. Kaya sabi nga ni Paul, no, sinasabi niya, alam mo na yan, na ang may-ari ng katawan mo, ng buhay mo, everything in you ay ang Diyos. At nakakalimutan natin na naninirahan ang Diyos sa atin. May mga pagkakataon na sinasabi natin, no, na I am free, di ba? Na kay Jesus na ako. I am free to do what I want to do. Sabi sa 1 Corinthians 6 verse 12, sa mas earlier verses, may nagsasabing malaya akong makagawa ng kahit ano. Totoo naman. Tayo ay kumawala sa pagiging alipin mula sa kadiliman, mula sa kasalanan, mula kay Satanas, lumipat tayo para maging malaya, pero hindi malaya per se, kundi maging alipin ng ating Panginoon at ng kalinisan at kabanalan ng Diyos. Sinasabi nila, malaya akong makagawa ng kahit ano. Everything is free for me to do. I can do anything and everything. Pero sabi ni Pablo, ngunit sagot ko naman, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Not all things are beneficial to me. I will not be mastered by anything, but everything ay nanggagaling sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang lugar po kasi ng Corinto ay lugar po yan, it is a busy street, no? Talagang highly commercialized, wealthy city, at nandun din yung port. Alam natin kung nansan yung daungan ng mga barko, doon nanggagaling yung mga kalakal at mayaman yung lugar na yon.
At dahil isang pagan, hindi naman mga Hudyo, no? Literally yung nandoon, dahil lugar ng Corinto, iba-iba no yung religion nila. Alam natin na nung tayo nag-aaral ng history, 'di ba? Merong mga gods and goddesses, 'di ba? Kung Roman mythology yan, merong mga Zeus, ayan, 'di ba? May mga Athena, kung ano pang pangalan meron sila. May mga philosophy and culture na yung sa kultura nila, normal lang na magkaroon ng relasyon other than sa kanilang asawa. No? Yun yung sa kultura nila na meron sila. Casual lang yon. It's something that is normal to do a thing outside marriage. Pero na-born again sila. Na-born again tong mga taga-Corinto. Kaya ang sulat ngang ito ay para sa mga born again sa Corinth. Andiyan po ba kayo? So, syempre, di ba, parang tayo rin naman yan eh. Ang tagal nating lumaki sa isang kultura, paniniwala, and para mabago, everything, talagang it's a complete revamp, no? Talagang overhaul, outside, inside out, no? Kaya nga hindi lang talaga tayo nire-repair ng Lord eh. Ginagawa niya tayong bagong nilalang. Tama po ba? Hindi dinadagdagan yung pangit, kundi ang ginawa ng Lord, binago ka talaga. So everything, kaisipan. Kaya lang, since tong mga believers doon sa Corinth, meron silang yung kultura nila, pumapasok pa rin. So parang something like, pinapasok nila yung doctrine, pinapasok nila yung Word of God, pero may something na parang pahabol sila, no? Katulad sa sabi nila, I am free kay Jesus. Di po ba? Sabi niyang ganon. Kaya para sa kanila, wala namang pakialam ang Diyos sa aking katawan. Spiritual lang naman yan. So I'm free to do whatever I want in my physical body. So doon nila gina-justify yung kanilang kasalanan na ginagawa sa kanilang laman. So parang, alam ba yun, born again na sila, but they are doing what the culture is telling them to do na hindi ayon sa gusto ng Panginoon. Nakukuha po ba natin? Some were treating the body like it didn't matter, while the spirit was the only thing God cared about. Yun ang nasa isip nila. After lang naman si Lord sa spirit. No? Yung katawan, bahala na tayo dyan. Parang ganun yung kaisipan nila. Kaya kung titingnan po natin sa binasa nating talata kanina, binigyan po ng diin dito ni Pablo na ang ating katawan ay sanktuaryo ng Diyos. Kaya nga sabi, did you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Nung ine-explain po ito ni Paul sa kanila, it was something that is not different from them kasi marami nga silang Diyos. At bawat Diyos nila may templo. Kung nakakapanood kayo ng mga lumang di ba? Merong mga malalaking mga estatwa doon, papasok sila doon sa temple ng isang God. So kapag pumasok sila roon, kailangan holy kunwari, parang ganoon. Na kailangan hindi sila gumawa ng something na magagalit yung Diyos nila. So, ganun inihalin tulad ni Pablo para maunawaan nila on how they treat the temple of their gods. Ikaw na templo, kumilala kay Diyos, sa ating Diyos, tinuturing na sanktuaryo, banal na lugar na kung saan naninirahan ang ating Diyos. At yun ang iyong katawan. Amen po ba? God lives in you, you belong to Him. So, ang atin pong pagiging dalisay ay isang uri ng pagsamba. Unang-una po, purity that honors God. Breakthrough purity that honors God. Purity begins with identity. Number one, purity begins with identity. Ang pagkadalisay ay nagsisimula sa pagkakilanlan. Pag sinabi pong identity, yan yung kung paano ka nakikilala. Tayo po, we were known by our name. Di po ba? Pangalan, apelyido, saan ka nakatira. Anything na pagkakakilanlan sa'yo. O pag tinanong ka, pwedeng yung attitude ang pagkakakilala sa'yo. Nung araw kasi, hindi naman name di ba? Meron pag sinabing si Son of Thunder, yung mga pangalan ng araw, no? Yun kasi yung kanilang identity. Ang pagkadalisay, sinabi rito sa 1 Corinthians 6 verse 19,
Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you? Pinapakita lang po dito kung ano yung dapat na pagkakilanlan sa atin. Hindi sinimulan ni Pablo ng, kapag binasa niyo po kasi yung earlier part ng 1 Corinthians chapter 6, nagsimula yan sa pag-aaway-away nila, nagsisimula yan ng yung sasampa ng kaso, dadalhin sa hukuman na hindi mga ganyan po. Yung immoralidad, no? Kasi nga yun yung kanilang kultura. Hanggang dito sa bandang huli, isang wake-up call ang sinabi sa kanya ni Pablo. Kumbaga, pwede naman sabihin ni Paul sa kanila na tigil nyo na yan. Yung mga ginagawa nyong kalaswaan, pwede naman ganun eh. Pero ni-recall, sinabihan sila ni Pablo para gisingin sila na alam nyo naman ang sinasabi ng salita ng Diyos. He begins by saying, do you not know? It is not something na nagtatanong siya dahil hindi niya alam, but it is saying that you are forgetting something you already know. You're living like your body is spiritually insignificant. Katulad nga po ng nabanggit na parang kanya-kanya na tayo pagdating sa katawan, walang pakialaman. Spiritual lang, sige, usap tayo diyan. Parang ganun yung sinasabi na Paul. Then he drops a statement that sounded shocking to the Corinthians. Dahil ang pag-iisip nga nila, andun yung tama naman, pinalaya ako kay Kristo, pero may karugtong no? Nawala ng pakialam ang Diyos, private ko na pagdating sa aking katawan. Doon binasag ni Paul ang mali nilang kaisipan. Na ang katawan ng bawat mananampalataya, kahit hindi mananampalataya, lahat ng nilikha ng Diyos, ang katawan na yan ay templo, sanktuaryo ng banal na Espiritu. Palakpakan nga po natin muna ang Panginoon. Katulad pala nabanggit ko kanina, no? In Corinth, temples were everywhere. They treated it differently pag nasa temple sila. So, inaano ni Paul sa kanila na, di ba pag pumapasok kayo sa templo ng inyong Diyos, super banal kayo, di ba? Kakaiba ang kilos nyo. Di ba? Parang gano'n ang sinasabi. So, ang sinasabi niya is, your body is not just a container for the real spiritual life. Hindi tayo pwedeng magkunwa-kunwarian. Pag tayo ay nasa church, may kaharap tayong Christian, o may nangungumusa, may nakatingin sa atin, kundi dahil ang katotohanan, bitbit natin ang katawan natin. Di po ba? Kahit saan tayo pumunta, yan yun eh. Di ba? Nakakahinga tayo, naglalakad tayo, may lakas tayo dahil sa katawan. Yung body na binigay sa atin ng Lord. So, ang sinasabi ng Lord, hindi lang yan container. Hindi lang yan something na parang nilagyan mo with bones and flesh and something inside it. Pero ito yung totoong spiritual life. Ang spiritual na buhay mo ay may kinalaman sa physical na buhay mo. Dahil ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ang ating katawan ay hindi isang laruan, hindi for sale, hindi for rent, hindi ito basura. Ang ating katawan ay hindi para gamitin sa kasalanan, hindi para patapon. Ang ating katawan ay banal dahil naninirahan ang Diyos sa ating katawan. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. So, ibig sabihin, anything na gagawin mo sa katawan ay na walang pasubali, na may nakatira dyan. Ang banal na Espiritu, yun ay, kaya nga sabi ni Paul, hindi mo ba alam? Nakalimutan mo na ba? Na naninirahan ng Diyos sa iyo. Ang sinasabi dito sa atin is, God is present. Andyan ang Diyos. Naninirahan ng banal na Espiritu sa atin. Sa John chapter 2, verse 13 to 17, ito po yung storya na si Jesus po ay pumunta sa temple. At ang templo, yun at the time, no, nung panahon ni Jesus, di ba, pumupunta ron yung mga Hudyo, magwo-worship sila 3 times a day, pupunta doon, may mga panalangin and everything. At pagpasok niya ron, ang daming mga bagay. Ano po yung mga nakita niya ron? Maingay,
ang daming nagbebenta ng kung ano-ano, ang daming mga exploitation. Ano kaya itsura ng templo? Kasi mag-aalay, di ba? Meron silang mga offering na gagawin. Pwedeng bird offering or sheep or goat. Depende kung anong budget mo. So nandun yun. Lahat ng mga pwede mong bilhin para pang-offer, andun, bibili ka. So palengke ang itsura ng templo ng ating Diyos. So, hindi yun naging isang simpleng bagay o pinawalang bahala lang ng ating Panginoon o pinagkibit-balikat niya lang. It's complicated. Jesus starts turning tables. Ano pong nangyari? Binaliktad ni Jesus yung mga mesa doon o yung mga nagtitinda roon, yung mga gamit na nandun. Why? Why it matters to Jesus? Dahil ang lugar na yon ay ang templo mismo. Physical na templo, no? Yung structure na kung saan napaka-importante yan sa mga Hudyo dahil diyan nila kinakatagpo ang Panginoon. Mapalad nga po tayo ngayon, no? Dahil ang banal na spirito ay naninirahan sa atin. Pero during that time, they need to go there to meet God, to enjoy His presence. It was the place marked for God's presence. Kaya pag sinabing templo ng Diyos, ang higpit nga nila eh. Hindi pwedeng ganitong itsura mo kapag ikaw ay may menstruation for how many days, di ka muna pwedeng pumunta sa temple to worship. Kung ikaw ay isang shepherd, dun ka lang sa malayo-layo. Kukuha po ba natin? Ganon sila kahigpit. Bakit? Kasi templo ng Diyos. Markado yun na kung saan nandoon ang presensya ng Diyos. And it meant to be holy. Jesus cleansing the temple wasn't Him being dramatic. Baka sabihin natin, ang OA naman. Nagtitinda lang eh. Hindi eh. Nawala na yung pagbibigay ng kabanalan doon sa templo ng Panginoon. And that is Him showing God cares what happens in His dwelling place. May pakialaman Diyos kung ano bang nangyayari sa kanyang templo. At sa 1 Corinthians 6 verse 19, ang sinasabi, ikaw ang iyong katawan, ang templo ng banal na Espiritu. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. That dwelling place is not just a building in Jerusalem anymore. By the Holy Spirit, God made His home in you. Gumawa na ng tirahan ang Diyos sa iyong katawan mismo. So purity isn't mainly about trying not to mess up. So hindi ito yung parang nag-aalala ka lang na baka may magawa kang mali or what. But it is something na pinapaalalahanan mo ang sarili mo na ang katawang ito ay pag-aari ng Diyos. My body belongs to God. Sabihin nga po natin, my body belongs to God. My eyes, my mind, my habits matter to God. So, dahil naninirahan na mismo ang Diyos sa ating katawan, pisil-pisilin, kurut-kurutin yung inyong katawan. Yan mismo. God matters ang katawan natin sa Kanya. Because when the Spirit is in you, nothing is merely personal. It's a temple territory. Pinag-uusapan, hindi na yan personal. Ang pinag-uusapan yan, teritoryo na ng Diyos ang iyong katawan. Amen po ba? No? So walang pwedeng teritoryo ng Diyos. Wala pwedeng gumawa or something na pwedeng pumasok dyan para sirain ang teritoryo ng Diyos. Kaya nga ang tanong natin, if your body is truly God's temple, what doesn't belong? Yung word na what doesn't belong. Have you allowed to stay because you told yourself it's not a big deal? Kung titingnan po ba natin, paulit-ulit ng sinasabi, ang katawang ko, naninirahan ng Diyos, pag-aari ng Diyos, banal yan, diyan nakatiran mismo ang Panginoon. Kung templo yan ng Diyos, ano yung mga inaalaw mo, pinapayagan mo, mga bagay na hindi dapat pumapasok sa ating katawan o ginagawa natin sa ating katawan na hindi naman dapat nag-i-stay dyan.
kung totoong sinasabi nating at alam natin at gusto nating gawing buhay natin na ang ating katawan ay teritoryo, templo ng Diyos. Gawin po natin, no? Kasi sabi nga, purity begins with identity. So identified tayo na tayo ay sa Diyos, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Magkaroon po tayo ng temple audit. Ayan, since temple ng Holy Spirit yung ating katawan, mag-temple audit nga po tayo. Choose one doorway. Kumbaga sa katawan natin, may mga doorways po eh. Ano po? Yung mata natin, yung naririnig natin, yung phone natin, yung entertainment, private conversation. Kumusta po? What happened for the last week? Meron bang mga bagay na dapat hindi pumasok sa ating isipan o ginawa sa ating katawan through our phone, our eyes, our entertainment, conversation? Meron po ba tayong pinayagan? So, tingnan po natin. Pwede po natin na gawin na sa susunod na mga araw at maging buhay po natin na yung mga doorway, yung mga naaalaw natin, napapayagan natin na masira, madumihan, upang hindi maging dalisay. Ang templo, ang katawan natin na templo ng Diyos, remove one impurity. Ano bang bagay, ano bang doorway yon na malaki ang epekto sa'yo kaya nadidefile yung temple ng Lord sa buhay natin? Pumili ka lang ng isa. At yung pinakamalaki ang epekto sa'yo, yun ang kailangan mong tanggalin, yung impurity na yon. Nakukuha po ba natin? Kung malaking epekto sa'yo para magkasala, para maapektuhan ang iyong isipan at maging ang iyong katawan ay yung pagbubukas mo ng cellphone bago ka matulog o sa gabi na ikaw lang ang nag-iisa, stop opening your cellphone. Andiyan po ba kayo? So, iba-iba po yung mga doorway natin eh. Kung meron kang fina-follow na mga, di ba, sa cellphone, uso yung may mga ifa-follow tayo. Baka may mga na-follow tayo na kapag dumaan yun sa feed natin, eh, iba na ang naiisip natin. Unfollow nyo po yun. Amen po ba? Delete the app that pulls you back. Kaya nga talaga, many things happened kapag ikaw na lang. At ikaw na lang ang pwedeng sumagot. Kung merong isang app na meron po kasi biglang tingin, ang ganda, no? Dramatic yung storya. Pero kapag inalaw mo na yung app na yon, ang dami palang ino-offer na iba-iba at magkakasala ka. Delete the app that pulls you back. Set the boundary. Pag sinabi pong set the boundary, bigyan mo na, hanggang dito na lang. Hindi na ako pwedeng magpatuloy. Amen po ba? And walk away from the almost relationship. Sinasabi po dyan baka sa panahon ngayon, merong mga relasyon na dapat itinitigil natin dahil hindi yun gusto ng Panginoon. Itigil na natin. Amen po? Bakit? Templo ka ng banal na Espiritu. Amen po? Not to earn God's love, but because His love already moved in and the Spirit is already within you. You are not of your own. Kaya can we imagine, pag gumagawa tayo ng mali, sabi nga ni Kuya Lawrence kanina, no? Anong nararamdaman natin kapag pinapasukan natin ng mga things that defile the temple of the Lord, nalulungkot tayo. May imagine mo, no? Na meron kang hindi dapat gawin sa iyong katawan, but you are allowing it. May nakatira dyan. Anong nararamdaman nung nakatira? Na siyang may-ari ng bahay. Palayasin na nga lang tayo. Di ba? Tayo kapag may mga problemang, may pinatitira ka o meron kang mga paupahan, di ba hindi ka naman magtitiis? Pero si Lord, sobra tiyaga sa atin. Amen? Palakpakan nga po muna natin si Lord.
Number 2, purity is a response to God's ownership. Purity is a response to God's ownership. You are not your own. You were bought with a price. Basahin po natin ulit. 1 Corinthians 6 verse 19, di ba, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sabi nga, kailangan pa bang i-memorize? Pero kailangan talaga eh. Kaya sabi ni Paul did you not know? Do you not know? Alam mo na yan eh. Alam na natin yan, nakakalimutan natin na ang ating katawan ay hindi natin pag-aari. Paul doesn't stop at identity, na ma-identify na tayo ay templo ng banal na Spirit. You are identified to that. Hindi lang sa pangalan mo, kundi kapag ikaw ay isang Kristiyano, sinasabi sa iyo, alam natin lahat na ako ay templo ng banal na Espiritu at naninirahan sa akin ng Diyos. Ikalawa, hindi ko pag-aari ang aking katawan. It goes deeper. It comes from the Holy Spirit, is from God, and it says something that confronts the heart of culture. You are not your own. Sabihin nga po natin, hindi ko pag-aari ang aking katawan. The word says, sabi ng mundo, minsan, baka meron tayong diskurso sa Lord or to anyone, katawan ko naman to anong pakialam nyo? Di ba, Lord, importante lang naman sa'yo, spirit ko, okay, spirit ko, basta bahala ako sa katawan ko. My body, my rules, my desires define me. My feelings are my authority. Basta kung saan ako masaya. Di ba? Kaya dito pumapasok yung mga Kristiyanong ligtas daw, pero ang buhay ay layo sa Panginoon. Kasi they care only about the Spirit, pero I doubt, kung ang templo ng Diyos ay nadidefile, gamitin po natin yung word na nasalaula, di ba? Parang bahay, ginulo, dinumihan, di ba? Magiging okay pa kaya ang ating spirito? We belong to God. God is trying to save us from slavery. Dahil yung ating katawan, yung ating pagnanasa, our desires, our flesh, dati kasi yang alipin, di ba, ng lust. Alipin yan ng appetite. Alipin yan ng kadiliman. Anything na hindi gusto ng Diyos, na ini-enjoy ng katawan, yan ang yung nag-aalipin sa atin. We belong to addiction, to lust, and to the opinion of people. Pero sinasabi ng Lord, pinili ka na ng may presyo. Tinubos ka na ng Panginoon. Namatay na si Jesus para sa'yo. Buhay, katawan, dugo ni Jesus. Nang nag-iisang anak ng Diyos, bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, namatay para sa atin. Para saan? Iligtas ka. Amen po ba? Kaya from the slavery of darkness, we are translated to the kingdom of life. Therefore, tinubos ka Di ba pag ikaw ay may sinasanla, para ikaw ulit ang may-ari nun, tutubusin. Tama po ba? Pag ibinigay mo sa iba yung, anong tawag doon sa papel? Doon sa papel. Yan. At siya ang tumubos, sino na may-ari? Yung tumubos. Di ba? Yung nag-redeem. Ganon din po tayo. Hindi natin kayang tubusin ang ating sarili dahil sobra-sobra ang utang at kailangang pangbayad ay ang banal na dugo ng nag-iisang anak ng Diyos. And God did that for us. Ginawa yan ni Jesus. So ang may-ari, dati, nandun tayo kay Satanas, ibinenta ang ating birthright, tinubos tayo ng Diyos. Mahalang pagkakatubos, therefore, pag-aari ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. You are bought with a price. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 15,
Sabi diyan, no, He died for all, and that those who live might no longer live for themselves, but for Him. Na si Jesus ay namatay para sa lahat, at sa lahat ng Kanyang tinubos, nagkaroon ng buhay ay hindi na mabuhay para sa sarili nila, kundi para kay Jesus. 2 Corinthians 5:15. The message here, ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi pang sarili. Bagamat may sarili tayong desisyon, di tayo ginawa ng Diyos para maging robot. Ang gusto ng Lord, sumunod tayo sa Kanya, magbigay ng kagalakan sa Kanya, ng tuwang-tuwa ka, sobra-sobra yung pagpapasalamat mo dahil dati alipin ka ng kasalanan, ng kasamaan, wala ka namang ginawa, kundi manampalataya. Si Jesus namatay para sa iyo, walang hiningi. Hindi ka niya inantay, bumait ka muna. Hindi ka inantay ng Lord, magpakahirap ka. Ang sinabi lang, manampalataya kay Jesus. Dapat Christ-centered. No? Kaya nga sabi 2 Corinthians 5:15, that those who live might no longer live for themselves but for Him. Nawa hindi sa pilitan yung mabuhay tayo, maglingkod tayo, gawin natin lahat ng bagay dahil mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Na gusto natin isentro lahat sa Kanya. Bakit? Kasi pag-aari na niya tayo. Think back no sa Exodus chapter 12. Nung sa Exodus chapter 12, di ba may mga plague, may mga salot. At doon sa pinakahuli ay yung mamamatay yung firstborn, either firstborn ng tao, panganay, or panganay ng mga hayop. So, para yung mga, kasi yung angel of death dadaan. Walang ano yon, walang sisinuhin. Lahat. Ano pong pinagawa sa kanila? Ang pinagawa po sa kanila ay mag-alay po sila yung dugo na yon ng isang sheep, maglagay sila sa kanilang doorpost. Ipipintura nila yon sa kanilang doorpost. Bakit? Kasi yung merong blood, no, doon sa kanilang doorpost, hahakbangan sila, lalagpasan ng angel of death. So ano pong nangyari? Dumating ang midnight, mga ilang sandali lang, ang dami ng palahaw, nag-iiyakan ang buong Egypt. Dahil ultimo, mula doon sa panganay na alagang hayop, hanggang doon sa panganay na anak ng Pharaoh, namatay. Pero sa lugar ng Goshen, doon sa mga may pintuan, sa hamba ng kanilang pinto ay merong blood ng lamb. Wala ni isa man ang namatay. Palakpakan nga po natin si Lord. Ano pong meron doon? Ang sinasabi lang doon, kung dadaan yung angel of death, sinasabi nung hamba na yon, this house belongs to God. Amen? Pag kami po ay nag-house to house, meron po dyan yung sa may PLDT, kung napupunta po kayo. Pero Barangay Marcelo na po yan. Pag dumiretso kayo, dire-diretso doon. May isa po tayong kapatiran na nakatira doon. Kaya lang hindi namin sila inaabot. Nung hindi pa namin alam na GIL yung meron po tayong binibigay na sticker. This house is covered by the blood of Jesus. Parang may ganong sticker. So, may nakadikit yon. Later ko lang nalaman na worker natin sa GIL Sun Valley. Nakakatuwa. No? Na sipin mo, pag may si Satanas o ang kaaway o sino man na hinahayaan natin na yung karatula, we allow the blood of Jesus to cover us. Hinahayaan natin na buhay talaga yung naninirahan sa atin. Templo yan eh. Katawan yan na templo ng Diyos, naninirahan ng Diyos, binili ng Diyos ang ating buhay. Sabi diyan, hindi tayo ang may-ari. May karatula tayo lagi. This house, this body belongs under God's protection.
Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. It is because we are identified as belonging to God's covenant care. Ang sarap po no? Parang ano nga sabi ko, Lord, parang refreshing. Na nakakalimutan namin yung punto na yon. Na yung katawan pala naming ito, pag-aari ng Diyos, hindi kaming may-ari. So parang, di ba, pag may mga dyan, no trespassing. Di ba? Kasi merong may-ari. Yung katawan natin, sinasabi rin yun ng Lord. Pag-aari ko yan. Shoo, no? Alis-alis, di ba? Ganun yung senyales. Your life carries a sign that you belong to God. So purity is not trying to be better than others. So pag ang pinag-uusapan po natin ay pagiging dalisay sa kaisipan, sa katawan, sa ginagawa natin, sa motibo ng puso natin, hindi po ito yung pagkukumpara sa iba na, uy, mas mas pure ako, mas holy ako. Hindi po yan. Purity is you living like someone who has been claimed and protected and redeemed. So kapag dumarating yung pagkakataon, nandyan ng tukso, hindi yan umaalis Lalo na sa mga Kristiyano. Kapag nandyan sa harap natin, anumang mga tukso, mga bagay that will defile the temple, our body, our minds, our motives, hayaan natin na makita nila sa ating pamumuhay ang buhay ng isang tao na iniligtas, tinubos, na ang tunay na may-ari ay ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin si Lord. What has been acting like the honor of your body lately? Itong nakaraang linggo, sino bang mas may-ari ng katawan mo? Sino bang mas nag-claim the honor of your body, of your minds, and your motives? Yung gusto mo ba o ang nagmamay-ari niya na yung Diyos? May mga pagkakataon na natitrigger tayo. Halimbawa, ikaw ay isang taong magagalitin. At madalas may nasasabi tayo na, konting-konti na lang. Konting-konti na ka na lang. Parang pag nasabi mo to o pag inulit mo pa to, ayan, di ba? So, what happened? Kumusta isang linggo? Natangay ba tayo ng tukso ng galit? O ng tukso ng pag-iisip ng masama sa iba? Minsan, wala nang ang binabanggit na pangalan. Ang iniisip mo, ikaw pa rin yun, tinatatamaan. Magalit ka kapag sinabi na yung pangalan. Hindi, wag ko kayong magalit. Pag-pray nyo po yung taong yun. Andyan po ba kayo? Or may mga bagay na nakikita tayo sa cellphone. May mga kausap tayo sa gabi. Sinong mas nasusunod? Sinong nananalo sa mga pagkakataong yon? Because kung ano man yung sagot nyo po doon, sino bang nagiging owner ng yung mind, ng yung katawan, ng yung motibo, ng desires mo? Ang Diyos ba o ang kasalanan? Because whatever you obey has functional ownership. Hindi naman natin pwedeng sabihin, mas sinusunod natin yung gawa ng mali. Tapos sinasabi natin, pag-aari ako ng Diyos. Kay Lord ako. So, label lang. Walang functional ownership. Ang totoong nagmamay-ari ay kung sino yung sinunod mo. Kung kanino ka bumigay. Bumigay ka ba sa gusto ng iyong laman o sa kagustuhan ng Diyos? Before your day starts, maganda po talaga na hindi po tayo nakakalimot magbasa ng Bible, mag-meditate, magmanalangin, na ipag-pray talaga natin, Lord, yung mata ko, yung kaisipan ko, yung kamay ko, everything, my choices, i-lead mo ko, Panginoon. Bakit hindi sa ating pananalangin,
May mga boundary. Ano pong boundary? Ito yung mga dapat nasasabihan mo na yung sarili mong hanggang dito lang. Dito lang, hanggang dito lang. No? Na kailangan mangyari. Wag na pong 10, isa lang. Pumili ka ng isang boundary na ipag-pray mo for real. At doon mo gagamitin at sasabihin at gagawin sino ang totoong may-ari ng aking katawan, kaisipan, ang aking motibo ng lahat sa akin. So, halimbawa, nabanggit ko na rin po kanina, baka kapag may mga kausap po tayo na late night, iba nang napag-uusapan. O kaya sa cellphone, nag-i-incognito. Bakit? Kasi hindi natitrace yung history o yung mga browsing. Akala nyo lang po yon. Sa mga technical people, kaya po yung tingnan. Sa opisina nga namin sa dati, kayang-kaya yan. Walang secret browsing, no? Pinatitingnan mo pa ron. Hanging out alone in situation, I know lead to compromise. May mga kaibigan po tayo na hindi mananampalataya. Hindi naman tayo umaalis o lumalayo sa kanila. Pero check po natin, baka kapag kasama po natin sila, pag hangout na, o grupo-grupo na, baka nag-iibang nilalang ka na. Baka nag-iibang anyo ka na. Nag-iibang tao ka na, baka hindi na tao, no? Iba na yung itsura. Baka hindi na belong to God. Kapatid, mag-check tayo ng ating boundary. Check 1, hindi naman natin masasabay-sabay. Yung something na talagang hatak na hatak ka doon, maglagay ka ng hangganan. Hanggang dito lang. Susunod ako kung ano yung gusto ni Lord kasi pag-aari ako ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Number 3, purity is worship with your whole life. Glorify God in your body. Purity is not avoidance, but it is worship. Balikan po natin ang 1 Corinthians chapter 6, verse 19 ulit. Sabi po diyan, hindi mo ba alam? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sabi sa verse 20, sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Therefore, glorify God in your body. Parangalan ang ating Diyos sa ating katawan. Si Paul doesn't just tell us what to stop. He tells us what to start. Yung sa first part natin, binigyan tayo doon ng wake-up call ni Paul. Balikan natin, nakalimutan yata natin, na naninirahan ng Diyos sa templo na ito. Templo tayo ng Diyos, naninirahan ng Diyos sa atin. Ikalawa, hindi natin pag-aari ang ating katawan. Pag-aari yan ng Diyos. Binayaran yan ng Diyos ng kanyang buhay. Sabi niya, kaya therefore, God, glorify God in your body. Gusto niya, kung yung mga bagay na yon, babaguhin, magdidesisyon tayo, nalagay natin sa ating isipan, sa ating puso na templo ako ng Diyos, hindi ko pag-aari ang aking sarili, ang aking katawan. Ano ang purpose? Bakit? Dahil nais kong parangalan ang Diyos sa aking katawan. Therefore, glorify God in your body. Ito po yung pagiging dalisay sa kaisipan, sa motibo, sa ating katawan. Ito po ay pagtugon lang doon sa Ebanghelyo. Pagtugon mo lang ito sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Amen po ba? Binigay na nga lahat. Di po ba? Ako lagi ko pong hindi parang nakaka-amaze po talaga. Di ba? Kung tao po siguro ang gumawa nan sa atin, tiyak niyan, gagawa yan dahil may dahilan. Maaring may ibabalik.
Pero kapag bumabalik sa isipan natin, may namatay para sa aking kasalanan, hindi lang basta tao, kundi nag-iisang anak ng Diyos. Nakukuha po ba natin yan? May mga kilalang mga tao, may mga powerful, mayayaman, pero hindi tayo bibigyan ng pansin. Pero yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minahal po tayo ng sobra. Alam niyo po ba, every tinitingnan tayo ng Lord, balot na balot tayo ng putik ng kasalanan. Walang makitang maganda, di po ba? Walang makitang maganda si Lord. Ang pangit-pangit naman ng taong to. Liligtas ko ba? Di ba? Dapat may ganong conversation. Pero hindi eh. Higit yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa ating kasalanan. Yung nag-iisa niyang anak, pinadala niya pa. Sana nga nabuhay na lang eh. Nabuhay na lang bilang tao, sana hanggang doon na lang. Hindi po. Para mamatay sa kasalanan, para sa mga makasalanan. Palakpakan nga po natin si Lord. So, paano mo re-respondihan? Paano ka tutugon? Ano ang iyong kapalit? Dito sa mabuting balita, sa pagliligtas ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Di ba tama lang? Therefore, glorify God in your body. Parangalan mo ang Diyos sa iyong katawan. At ang worship po, no, ay hindi lang pagkanta ng awit. It is the life you are living. Kung yung buhay na ginagawa po natin sa araw-araw, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, nagpapangiti sa ating Diyos, nagbibigay ka ng totoong pagsamba sa Panginoon. Amen? Let's clap our hands to our God. Worship is a life you live. Kaya ano pong sabi ni Pablo on Romans chapter 12 verse 1? Sabi po ni Paul sa Romans 12 verse 1, I appeal to you, brethren. I beseech you, brethren. Di ba? Namamanhik po, nakikiusap si Pablo sa mga mananampalataya. Sabi diyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, nagmamakaawa si Paul, no? Sabi niya, I beseech you. Nakikiusap ako sa inyo na yung sarili po natin, ang gusto ng Lord, ino-offer natin buhay. Hindi pagpatay na tayo. Hanggang nandito tayo, nag-o-offer tayo ng worship. Ano ba yung worship na yon? A life, no? Isang handog na buhay, an offering. Yung katawan, ano ba yung ino-offer nung araw sa temple? Ano bang ino-offer ng Old Testament? Di ba yung mga hayop, yung katawan nila, ino-offer. Yung mga dugo nila, yung katawan nila, ino-offer. Pero this time, ayaw na ng Lord ng mga patay na handog. Ang gusto ng Lord, living sacrifices. Amen po, palakpakan nga po natin si Lord. Present your bodies. Huwag na pong magpaligoy-ligoy. Katawan po mismo natin ang ating iaalay sa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, bahala ako sa katawan ko, kung anong lagay ko dyan, kung anong gusto kong gawin. Kapatid, hindi pagtugon yun sa ginawa ni Jesus. Hindi yun pagtugon ng isang pagsamba sa Diyos na nagligtas sa iyo. Kaya nga no, minsan, nakikita natin, di ba? Minsan wala tayong pakialam. Baka sabihin, higpit-higpit naman dyan sa simbahan nyo. Hindi pwedeng magsuot ng nakikita lahat. Minsan kasi, no, parang may mga bagay na dapat tinatakpan, pero pag nagsuot, parang wala nang suot. No? Parang gusto mong habulan ng tela, di ba?
Mga kapatid, maging sa ating mga ginagawa, sa ating mga relasyon, gusto ng Lord, living sacrifice, hindi na yung patay na mga hayop na pine-present nun. Banal, kalugod-lugod sa Diyos. Your everyday decision, ano ba yung living sacrifice? Yung araw-araw mong pagdidesisyon, ano bang panonoorin ko? Ano bang mga gagawin ko? Ano bang kakainin ko? Katulad rin po sa pagkain natin. Tayong mga medyo healthy. Baka hindi naman totoong healthy. Ayan. No? Sabi nung iba, may boss ako nasabi niya, ano naman, okay lang yan kung anong kakainin ko. May mercury naman Hindi, may Watson naman. May TGP naman. Mali. Kasi, hindi ikaw ang may-ari ng katawan na yan. Andiyan po ba? May kaibigan ako, yung kanyang asawa ay bata pa, no? Kaya lang nasa pamilya nila kasi yung diabetes. So, nagkaroon rin ng diabetes. So, syempre, sarap kumain, di po ba? Tapos siya, nag-aano na rin siya sa kanyang katawan. Ang nilalagay niya sa kanyang isip, nakain ko na naman yan dati. Nakain ko na naman yan di ba? So, minsan, ang ano natin, di ba, aling ganito na ako, pagdating ko naman sa langit, purified body na, glorified body naman ako. Pwede yun. Pero taman tayo magtitiis kung pwede naman po tayong mabuhay ng mahaba hanggat tayo'y naririto, maglilingkod tayo ng buong kalakasan sa Panginoon. Amen? So, yan, mag-exercise na po tayo. No? Talagang kailangan, kasi katawan din yan parte rin yan. No? Sa pagprepresent ng ating mga katawan sa Diyos. Kung saan tayo pumupunta, paano ka nagsasalita? That defiles the body. Minsan, dito, piling-pili yung salita natin. Pag nasa labas tayo, nagulat ka lang ng sandali, iba na yung sinasabi mo. Dapat, pag na-born again ka, pag nagugulat ka, iba na yung pagkagulat mo. Minsan nagugulat tayo, ay, sister, born again ka, ba't kaya sinasabi mo? Di ba? Minsan may ganun tayo. Pag nagulat, talaga naman. O kapag nabibigla, pag nagagalit, baka meron po dito, nagmumura pa rin. Pag galit na galit. What you speak, everything yan, living sacrifice sa Lord. Andyan po ba kayo? Si Daniel po, ayan, maaga pa po, no? Si Daniel, sa Daniel chapter 1. Ito po yung storya na, di ba, na-conquer na po ang Jerusalem, ang Judah. Dinala na po sila sa Babylon. Pinili lang po yung mga anak ng mga dugong bughaw, parang ganun po, no? At kinulong sila at sila ay prepare para maging advisor ng hari. At mga kabataan po ito. Si Daniel at yung mga pinalitan na pangalan ng kaibigan niyang si Shadrach, Meshach at Abednego. So as preparation, binibigyan po sila ng food. Yung food na yon, more on meat, no? Siyempre, yun ang kultura ng Babylon. At si Daniel nag-resolve. It's not only dun sa meat na yon, kasi bilang Hudyo, di ba, meron silang mga pagkain na clean and unclean, di ba? Na meron silang tinuturing na gano'n. So, according sa kanilang kultura at ritual, si Daniel talagang very strict. Ayaw niyang ma-defile yung kanyang katawan ng mga bagay na patungkol sa Babylon. Dahil ang Babylon ay kultura at lugar na kung saan nandun ang kasalanan. Nandun yung kinamumuhian ng Panginoon. So he resolved, nagdesisyon siya lagi sa sarili niya na gulay lang po ako. Ayan. Kaya di ba, uso ngayon mga Daniel fast dahil nga katulad ng kinakain ni Daniel. So ang punto po rito ay dahil ang Babylon system, identity and control is
things that is abominable sa Lord, si Daniel resolved that he would not defile himself. And why is that worship? Because Daniel wasn't just refusing a menu. Hindi niya lang dahil tinatanggang, hindi niya type yung binibigay na pagkain, but he was declaring that even in foreign country, sa lugar na malayo doon sa templo ng Panginoon at that time, di ba? Hindi niya sinasabi niya, dinideklara niya, he is even saying, even here, sa lugar ng Babylon, my life belongs to God. Sige, palakpakan po natin si Lord. His purity was not fear-based, but it was God-centered. It was worship in a hostile culture. Paano po natin yan makukumpara? Minsan, syempre yung mga trabaho natin, hindi naman lahat born again. Baka nga ikaw lang doon. Naiiya ka pa. Sabihin born again ka. O sa school, di ba? Karamihan, hindi naman mananampalataya. Paano kapag nandoon ka sa lugar na yon? Makikiayon o maglalagay ka ng boundary at sasabihin mo na kahit nasa gitna ako ng mga hindi mananampalataya, ang katawan kong ito ay pag-aari ng Diyos. Amen po? And that exactly why Paul is calling the Corinthians for us and us to live the purity that will honor God even when my environment normalizes compromise. Hindi natin po yan naaalis. Minsan sa opisina, sa trabaho, di ba, pag nag-uusap-usap, mga joke, kakaiba ang joke, green jokes o mga below the belt na mga jokes, pero kahit nandun ka, kaya mo pa ring manindigan na ikaw ay templo ng banal na spirito at pag-aari ka ng Diyos. At kahit nasa compromise situation, hindi normal na makiayon sa mga maling bagay na hindi gusto ng Panginoon. Amen? Talagang maa-outcast ka. Talagang nag-iisa ka. Pero it doesn't matter kahit nag-iisa ka, panalo ka pa rin dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Praise God. Praise the name of the Lord. So, example lang po, something you do, not just something you avoid. No? Something daw na dapat ginagawa mo, hindi mo lang basta tinatakbuhan. Example, when tempted, no, kapag nandyan yung sitwasyon na ikaw ay matutukso, change posture, but hindi ka mag-pause. Stand up and pray for even a minute of it. Instead na nag-i-scroll ka ng scripture, instead na nag-scroll ka ng cellphone gabi-gabi, why not replace the scrolling into reading the scripture before going to bed? Use your mouth to encourage. Ano ba lumalabas sa bibig natin? Minsan, di makapagpigil na ipopost sa FB, na ipopost agad. Doon nagagalit. Kaya minsan sabihin, cool ka lang bro. No? Minsan nakikita mo, anong problema nila sa loob ng bahay. Kasi pinost ng kapatid ron. Di po ba? Kaya sasabihin mo, sis, pakicheck po yung pinost ni ganito. Di ba? Kasi nag-post po. Di ba? Minsan ganito. Gamitin po natin ang ating mga bibig makapag-encourage. Kung magre-rebuke man tayo, itatama man natin ang iba with gentleness and with the light of the scripture. Pero siyempre, no, kapag may meron tayong sinasaway, kahit maayos, magagalit pa rin sila. Pero okay na po yun. Basta maitama. At siyempre, wag po sa karamihan ng mga tao. Tawagin mo yung kapatid na yon, kausapin mo siya. Amen po. Serve someone physically. Use your body to love. Okay, doon na po tayo sa practical application. Number 1 is flee. Flee. F-L-E-E. Choose distance, not discussion. Some temptations are not meant to be debated, they meant to be escaped. Kapag nasa harap ka ng tukso, huwag ka nang makipag-argumento. Anong gagawin mo? Takbo. Huwag palapit, palayo.
Andiyan po ba kayo? Minsan kasi, marami tayong argumento. Naku Lord, gagawin ko ba to? Makikipag-inuman ba ako? Ano sinasabi natin? Lord, di ba? Sabi mo, pwede namang uminom. Huwag lang madami. Malamang, hindi totoong konti. So pag nasa harap ka ng temptation, flee. Tumakbo ka na, huwag ka nang makipag-argumento. If you're waiting until you are already heated, nakaupo ka na ron. Tapos, konti lang bro, konti na lang to. Alis na ako eh. Malamang, andun ka pa rin. Huwag mo lang antayin na takbo na agad palayo. Dahil mahirap labanan ang tukso pag nandun ka na. Humakbang ka na sa net eh, di ba? Tayo rin, mga kababaihan, masarap makinig ng chismis. Hindi po ba? Uy, ang style, sis, pag-pray natin, pero huwag mo sasabihin sa iba. Basta pag-pray lang natin. Ano yun? Kasi si sister, ganito, ganyan. Ay talaga ba? Gusto mo ba? Hanap tayo ng isang intercessor pa. Nagdagdag. Kaya totoo kay hindi, huminto sa'yo. Di ba yung libel nga pala ngayon, no, na kaso? Hindi pinag-uusapan kung totoo o hindi, kung chismis. Ang pinag-uusapan ay yung intensyon, manakit, manira. Baka malibel tayo, di ba? Di ba? So, huwag ka nang humakbang dun sa net. Sige nga, sis. Ay, blind item lang, sis. Basta may kapatid tayo. Ministry. Gaging blind item pa. So, run away. Flee. You're not fighting sin, you're entertaining it. Andiyan po ba kayo? So, this day, identify your near the fire situation. Kumusta yung last week? Meron ba tayong ganon? Na parang gusto nating pakinggan? Parang ako yata yung sinasabi nun. Galit na galit ka na. No? Kasi yun ang sinasabi niya. Meron bang near the fire? Andiyan na yung fire. Sabi mo, tingnan ko nga, mainit ba to? Ginanon mo yung apoy, no? Nagtanong ka pa kung mainit. Naalala ko po nung pwede pa kaming yung sa Taal. Nakapunta pa po kasi kami dyan nung hindi pa bawal. At nagkabayo kami, lakad. Tapos pagdaan mo, may mga bato na, alam niyo yung stove na electric? Yung kulay pula. Yan. Tuwan-tuwa po yung isang kasama namin. Sabi niya, mainit kaya to? Hindi ko nasasabihin kung sino siya. Hinawakan. Ayun. O, di parang naghawak ka sa stove. Di ba? Paso. May paso. So, may mga near the fire experience po ba tayo? Alam mo namang tukso na yon, huwag ka nang makikanta. Lumayo ka na. Amen? Dahil hindi kailanman lalayo ang takso. Tumatakbo ka na nga, hinahabol ka pa. Meron bang ganon? Tumatakbo ka na, hinahabol ka pa. May mga ganyang kwento, di ba? Sa mga relasyon. Don't stay up alone with the phone at midnight. Don't keep private conversation. Don't put yourselves in compromising spaces and call it confidence. May yabang din po tayo minsan eh. Sabi, ay wag na tayong pumunta. Ano sabi mo? Hindi. Hindi ako matatangay niyan. Maya-maya, bumalik ka. Nako, siya na yung bangka doon. Siya na yung nagkwekwento. Tawa na ng tawa yung mga kasama niya. Kaya niya daw. Ayun, bubuhatin mo na pa uwi ng bahay. Number 2, replace, don't just resist. So nagdesisyon ka na to put a stop
Nagdesisyon ka na sa mga tukso, tatakbo ka palayo. Pero hindi lang doon matatapos. Kailangan mong i-replace. Okay. Why people keep falling? They remove sin but leave the emptiness. So if you say no to lust but never say yes to spiritual habits, your heart stays hungry and it will search for something to feed it. Halimbawa po, paggabi or kahit hindi gabi, may ugali tayong nagse-search sa cellphone at napupunta tayo sa ibang mga site or app or pages na malalaswa, hindi gusto ng Lord. Siyempre, malaswa. Talagang hindi yung gugustuhin ng Panginoon. Natetempt ka. O punta ka na nga doon practicing lust, practicing uncleanness. Then, narinig mo tong turo na to. You say no, ayoko na. Tinigil mo na, tinanggal mo na yung app. Pero may time kasi na sa gabi mo siya ginagawa na parang bago ka matulog, pampalipas oras. Replace mo yung oras na yon. Andyan po ba kayo? So, hindi mo lang siya aalisin, hindi ka lang magse-say no, i-replace mo yung time na yon, yung satisfaction na yon, ng satisfaction galing sa Panginoon. So, if you are scrolling at night, nagpupunta ka sa mga site, sa internet na hindi dapat, palitan mo na yan ng magbasa ng Bible, ng Scripture. Basahin mo yung Proverbs, basahin mo yung Psalms. Kung gusto mo, puro promises lang gawin mo. Wala namang masama, promise yun di po ba? Scripture and prayer, worship music, no? Mag-exercise. Andiyan po ba kayo? Or matulog na kayo ng maaga para maaga kayong gumising. Amen po? So not just na to flee and remove, but replace. Para yung, emptiness, yung tinanggalang pwesto ng kasalanan na yon ay mapalitan ng tama at bagay na matutuwa ang Diyos. Amen? Number 3, bring it into light. Ito, hindi po very familiar sa atin. Pero sa US, syempre, no, meron silang accountability partner na tinatawag. Ito po yung, kung hindi kasi kakayanin ng mag-isa lang, you find a partner, a spiritual partner. Siyempre yung hindi ka ipagkakalat, hindi ka ikakwento sa iba. Kung may struggle ka, find a mature Christian at sabihin mo sa kanya, sis, talagang struggle ako dito. Tulungan mo ako, ito yung ginagawa ko. So, check mo ko lagi once in a while para na-check ko rin yung sarili ko. Find an accountability partner. So, God did not design for you to fight. Choose one trusted to fight alone. Choose one trusted believer and say, I need prayer and accountability in this area. Can you check with me? Not a person who will crush you with shame, but someone who will stand with you in grace and truth. Marami po tayong mga kapatid na maaari nyo pong lapitan na kapag nagkwento po kayo anong inyong nakaraan o ng mga struggle, hindi kayo husgahan. May kanya-kanya po tayong struggle, iba-iba lang. Di ba? But if you find someone and you cannot do it alone, syempre nandiyan si Lord, kailangan pa rin yung, alam mo ba yon? Yung nasa right mind ka na may nakakausap kang tao at may magbabantay sa'yo at may mag-aalaga sa'yo. Amen? Bring it into light. Number 4, set boundaries that match your belongings. If you really believe I am not my own, then your boundaries will reflect it. This temple is not open to anything. Lalagyan mo talaga. Hindi lang karatulang totoo. Pero talagang pag nandyan, hanggang dyan lang yan, hindi ka pwedeng pumasok sa akin. Ikaw nang, yung Holy Spirit talagang mag-a-activate Kung magiging, lang tayo, yung sensitibo at nakakonect tayo 24/7 kay Lord. Kapag may bagay na mali, magsasabi lagi ang Holy Spirit, hindi tama yan. Huwag mo yang gawin. Lumayo ka. Amen po ba? So, set boundaries. Boundaries, this temple is not open to anything. Boundary that would someone set if they truly believe in the Holy Spirit lives in them.
Kaya ano po ba itong mga boundaries? Yung screen boundary, yun na nga po. Kasi talagang medyo nai-slave na po talaga tayo sa napakaraming app ng ating cellphone. Sino ba yung nagkwento? Stereoli, no? Na pag naiwan ng cellphone, papadala pa, papalalamove pa, di ba? Pag naiwan ang Bible, mo na yan dyan. Ako, andyan lang naman yan, no? So filter, yung time limits, yung mga app na pinupuntahan, site na pinupuntahan, relationship boundary, no isolation, find accountability partner, location boundary, avoid places that pull you down. Bago ka nang nilalang, hindi ka na dapat nakikita doon. Time boundary, sleep earlier, and most falls happen late. Yan. So, mga kapatid, maraming pagtuturo actually. Maraming mga dapat na maging aware po tayo. Kahit sa mga relationship, alam nyo na po yan. No? Alam natin kung ano ang gusto ng Panginoon sa templong ito, sa katawan na ito, na pag-aari ng Diyos. Kaya dapat maluwalhati ang Diyos sa aking buhay. May we all stand up po. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Ang sarap umawit kay Lord. A prayer song that is a prayer. Minsan sa tao, hindi tayo makapagkwento, di ba? Pero kay Lord, kapatid, huwag kang mahiyang magkwento. Yung mga struggles, weaknesses natin, minsan umuulit-ulit tayo. Umuulit-ulit. Pero pag nilapit natin yan kay Lord, Lord, wala talaga akong lakas para tanggihan to eh. So, kailangan sa mind natin, sa heart natin, maging steady na yung katotohanan na ang katawan ko, hindi ko pag-aari, templo to ng Diyos, nakatira ang Holy Spirit dyan. Hindi ko hahayaang yung nakatira dyan na totoong may-ari ng aking katawan, malungkot, umiyak. Every time na may gagawin ako, may papapasukin ako, o mga bagay na hayaan kong sumira ng templo ng Panginoon. This is a reflection time. Kapatid, habang inaawit natin ito, gawin na natin to Lord, to ask the Lord to search us at hayaan nating talagang fully surrender kay Lord. Lord, wala akong magagawa maliban na mag-take over ka. Maliban na ikaw ang talagang gawin kong may-ari ng buhay kong ito, ng katawan kong ito. May we sing that song, please? Your throne. Awitin po natin sa Tagalog. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa nais magsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Raise your hands to God. Na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang puso tumitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Sing it again. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin.
pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos. Meron ka bang dapat isuko sa Panginoon? Raise your two hands to the Lord. Hallelujah. Na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo. May we sing it softly this time. Make this your prayer. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. May we have a moment with our God. Kapatid, pwede mong kausapin si Lord. Isuko mo na sa Kanya lahat. Hindi naman natin talaga kakayanin on our own. And by our own strength, own confidence. Wala tayong ganyang lakas eh. Kailangan nakadikit tayo lagi kay Lord. Kailangan connected tayo lagi kay Lord. Kailangan alam natin na ang katawang ito'y pag-aari ng Diyos, temple ng Holy Spirit. You may pray, you may say your little prayer to the Lord. Come on, right now. Hallelujah. Lord, kanya-kanya po ang aming mga panalangin. Kanya-kanya rin po, Lord, yung mga struggles namin, mga weaknesses namin. Ikaw, Lord, alam na alam mo yon dahil wala namang kaming maitatago sa iyo. But today, we say no to the things that defile the temple of the Lord. Mga bagay na hinahayaan kong pumasok sa mga mata ko, sa aking tenga, na hinahayaan kong gawin sa aking katawan na hindi ka nalulugod. O mga bagay at kaisipan, Lord, na puro kasalanan at kamalian. So, we bow down before you, Lord, and ask you, Lord God, to forgive us. Sorry, Lord. Patawarin mo po kami. Pinagsisisihan po namin yung mga mali, kahinaan namin, Panginoon. Forgive us and give us the strength to flee. Give us the strength to set the boundaries. Give us the strength to say no and stop it and remove anything, Lord, that will defile, sisira sa katawan na ito, sa kaisipan, sa motibo, sa kagustuhan ng aming buhay. Teach us, Lord, to replace it with greater things. Mga bagay, Lord, na mas lalo kaming tataba espiritual, magiging malusog espiritual. Hayaan mong gutumin namin ang aming lust or sinful things in our lives. Huwag namin silang i-feed, Lord, ng mga anumang pag-yield namin sa kasalanan. Instead, ma-replace, Lord, ng pag-aaral ng iyong salita, ma-replace, Lord, ng pag-entertain ng mga bagay na makalangit, mga bagay na gusto mo,
makinig ng mga spiritual songs, worship songs, yung buong maghapon namin, Lord. Kahit di kami naririnig na kumakanta, pero yung spirit namin singing out loud for you. And Lord, help us na makakita po ng accountability partner. Kapatid namin, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Na Lord, na pag nagkwento kami, hindi kami nila huhusgahan, pero tutulungan nila kaming makabangon at makalaya sa anumang tanikala sa amin ng kaaway. Tulungan mo, Lord, kami, Lord, na yung katawan namin, ma-realize, Lord, namin talaga lagi, it is not of our own. Maging maingat kami on what we are doing to our body. What we allow others to do in our body. What we allow mga anumang bagay that from the outside, we putting in na hindi naman dapat at nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Doing these things, Lord, teach us to always be in a life giving honor, a life, a living sacrifice, holy and acceptable to you. Ang isang buhay, Lord, na natutuwa ka, nalulugod ka. Dahil, Lord, yung ganong klaseng buhay, yun ay ang tunay na pagsamba. And I pray, Lord, this morning, sino man pong mga may pangangailangan, anumang klase po yan, Lord, tinugunan mo na ang aming mga spiritual na pamumuhay. Kami ay pinagliliyab mo muli, Panginoon, because you are taking out all impurities. Kung may dinadaanan man kaming mga pagsubok, that is like a fire, Lord, that we go through it, para, Lord, mabago mo yung aming mga buhay, aming mga pag-uugali. Mga pangangailangan, Panginoon, may mga kagalingan na hinihingi sa iyo, sa kanilang katawan, maging sa kanilang mahal sa buhay, who needs healing. We declare, Lord, that by the stripes of Jesus, we are healed. Lord, sa iyo, sa iyong kapangyarihan, anumang Panginoong sakit at karamdaman, anumang tumor o bukol sa katawan, anumang klase ng sakit at karamdaman, amin itong tinutunaw sa pangalan ni Jesus, and we release your mighty power of healing, a breakthrough in their body, O God, in Jesus' name, at maging sa mahal nila sa buhay. Sa mga nangangailangang pinansyal, pangtusto sa pangangailangan sa kanilang pamilya, pag-aaral sa araw-araw, o anumang pangangailangan, Lord, hindi kami kukulangin dahil may Diyos kami na aming dakilang pastol. At sa Kanya, Panginoon, kumpleto kami, Panginoon. Supply the needs of your people in Jesus' name. At sa lahat ng nangangailangan ng pabor, biyaya at himala, in Jesus' name, we catch your mighty blessings in the name of Jesus as you release it to your people, Lord. Maraming pong salamat sa biyaya at pagpapala maging sa iyong salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.